Alright. So, yun, no? So, sa marami dyan, baka alam nyo na to, no? Pero, baka sakali lang sa iba na makatulong to, no? So, ang gusto ko lang ituro ngayon is like how you can make your laptop be a little faster. Okay? So, we start with, ito yung yung ano ng, pag, pag ano ng system, ng parang memory. No? Kasi, ayan, ang ginawa ko, sorry yan. So, dito, from here, from, ewan ko kasi Windows 11 to eh. Siguro sa iba ay start. Tapos, advanced yan. Advanced is, basta pag meron kayo nakita, hanapin yung advanced system settings, control panel. And then, dito, click nyo yung advanced. Kasi yung naman na computer name yan. Tapos, advanced. Tapos, tingnan nyo yung performance. Okay, so sa akin, just for performance eh. Pero siguro, kanina kasi nakaganto to eh, naka-custom. Ginawa ko na siya adjust for best performance. Kaya, kita nyo pangit yung... But anyway, hindi ko pa nakikita yung paano ibabalik sa dati. Hindi, anyway, but hindi naman yun ang importante. Ang importante itong advanced saka yung settings. Ano yung settings sa performance. Tapos pumunta kayo sa advanced. Tapos di ba may program dyan? Adjust for best performance of programs. Tapos ito, yung virtual memory. Ang nangyayari dito, ginagamit kasi yung area natin sa hard disk. Pwede niyang gamitin yon as if it were RAM. Kasi anyway, hindi naman siya nagagamit. I mean, physically, hindi pa siya nagagamit. So that's why it's being assigned as if it were random access memory. So anyway, so change natin yan. Kanina, 1,000 something lang yan. Okay, so ano pala to? So syempre, kanina naka-check din tong automatically managed space. So dapat uncheck mo yon. Nakaganyan kanina yan. So uncheck mo yan. Tapos custom size. Ito, dapat i-compute nyo to. I-compute pala to dapat. Nung una hindi ko to alam eh. Ganun pala yung times 1024. So ayan, nakita nyo, may space available ako ng 31,156 MB. So, 31 gig, diba? So kaya dito dapat, dapat magmura tayo ng mga unnecessary. Anyway, so labas ko lang yung calculator para lang. Calculator. Yung calculator. So, yung calculator, ano ba? Bakit? Ang laki naman. Ay, kalulungkin. Okay, palitin lang natin. Para kita siya lang. Ayan, di ba? 31,156. So, dapat, hindi ka siyempre lalabas doon. Ngayon, ang tinry ko dito nung una, 32 gig. So, 32 gig times 1024, lalampas siya eh. Yun. So, maghahang na siya. 32,768, so hindi talaga siya pwede. So, ginawa ko na lang siya ng 24 gig. So, 24 multiplied by 1024. Doon sa nakita kong tutorial, inabot siya ng 32 gig. Maganda yung computer niya. Anyway, so 24,576. Yun. Parang mali pa yung ano ko dito. Dapat pala 24,576. Bakit kanina mali ako ng computer? Anyway, tapos yung isa, ginawa ko na lang na 16. Actually, pwede rin pareho to eh. Kasi ibig sabihin yung initial size, yung upon loading, yun yung ano mo, yun yung memory na i-assign niya. Pwede rin pareho to, 24,568. So, pero ang ginawa ko lang ata ay 16. 16 times 1024. Kasi di ba ano yan in multiples of 4, 8, 12, 16, ganun. 24. Kaya 16,384. Pero parang 24,576 pala to dapat. Pero anyway, ganun na rin naman yun. Tapos, di set, no? Set. Ayan, no? Tama. Kasi hindi nga po pwede mag 32,716. Tapos, pag in-okay mo yan, ayan, di ba? Ayan. Pag in-okay mo to, sasabi siya dyan na kailangan mong i-restart yung system. Tapos yun, mas mabilis na siya. Tapos kanina naman, nagsisend kasi ako doon sa isang estudyante sa WeChat. Ang tagal. So sabi ko, ba't ganun? Nag-ano na ako, I mean, inano ko na siya, pinabilis ko, pinalaki ko na yung nag-allocate na ako ng additional memory, ba't ganun pa rin? Tapos, nagtanong ako kay ChatGPT, yung may voice, sabi ko, yung ganyan.
sabi niya, ganun pala yung problem. Sabi niya, what I can suggest is, sabi ng ChatGPT yan. Ito yung yung may voice a good restart sometimes, parang saves a lot of problems. So, nag-restart ako. Aba, oo nga, bumalik na. So, kailangan pala, na-restart ko na naman kasi nga. So, parang naisip ko, bakit kailangan ko restart ulit? Sometimes, pag talaga nakita mo na lahat okay naman. Kasi ako tinitingnan ko lagi dito yung task manager, di ba? Tinitingnan ko yan yung mga processes, di ba? Tapos performance. Tinitingnan ko dito, 32% ng CPU, parang okay naman. Kanina 8 lang yung sa akin. So parang 8%, tapos ang memory ko 60%. Sabi naman nga niya, hindi naman malaki yung 60%. Depende kung, yan. So anyway, 60%, tapos tinignan ko yung processes na gumagaan. Kung ano yung nagbibigay niya, bakit 60%, no? Kasi ba yan? History details pa. And then, parang users, was, parang ganun yan, 2862, yung 6, yung disk nga kanina, 0% lang Sabi, ba't ganun? Yung CPU, 31, so hindi naman daw masyadong ang malaki yan, no? So yan, makikita mo dito, ba't nakabukas na naman si Microsoft Edge? Oo nga, binuksan ko kasi. Pero, pwede namang wala yan, no? I mean, kung wala to, di mas maliit dapat yun. Kanina talagang wala namang gumagana, kundi yung, lang, yung WeChat. Syempre, nagpapadala nga ako ng 30 MB lang naman na file. So, siguro, yun nga, baka hindi pa niya na-recalculate, I don't know. So, nirestart ko, gumana naman siya. Ayun. So, dito dapat alisin niyo na ako, tinanggal ko na talaga yung mga program na hindi naman kailangan. So, kasi minsan, may katulad nito, Acrobat Collaboration Synchronizer. Hindi ko alam kung para saan ito. Gusto ko na natin tanggalin Kaso nga lang, pag nagda-download ako ng mga PDF, minsan lumalabas agad itong mga Acrobat Update Service na to Hindi ko naman pwedeng alisin basta yan. Yun, mga Intel. Tinitingnan ko itong mga to Tapos ang isa pa dyan, meron pang nakabukas pa siya WeChat. Siyempre, naka-VPN ako. Tapos diisip ko pa kung ito bang 32-bit na to, dapat 64-bit. Kasi 64-bit lahat Parang merong, di ba? So anyway, yan ang mga bagay na hindi ko pa alam. Nasa tingin ko ay dapat. Tapos meron akong CCleaner. Siyempre, yung CCleaner. Yun. Yun. Tapos pwede ka mag-scan, ganyan. Nakabukas pa si Edge Chrome. Pero ano to ang ano ko, ang tawag na to. Yan, 64-bit siya dito. Ang aking CCleaner ay Pro Ayun. Kaya may mga deep memory. Yan. Na tinitingnan siya, na ni-erase niya yung mga yun. Dahil ko na tinanggal dito. Tinanggal ko na yung mga, tawag na to, tinanggal ko na yung mga games na, kasi pag naglalaro ko dati sa Steam, yun na nakaka-apekto ng yun, system. Kasi parang mo-connect siya, tapos ano nangyayari ay tinatry niyang i-download na naman yung games. Kasi di ba nag-connect ka so iniisip niya, kasi nilalaro ko lang naman yun, NBA, ganyan. Ayun. So, lalo pag naglaro ka ng NBA, lumalabas yun dun sa, ano mo, sa file. Parang hindi na-download niya. Na hindi mo alam parang nasa background. Anyway, so yan So, yun, tinitingnan ko lahat yan, ang mga internet cache. Kailangan yan, tanggalin mo yan kasi dyan nagagaling din ang mga ang mga malware, ganyan. Kasi ito, yung program slowing down, wala na naman na to Lahat yan nakasara na. Wala na talagang optimizer. Kasi minsan pag may nag-wake up dyan, wala na. Diba? Driver update, minsan may problema din yung driver mo, kaya, diba? Kaya gumabagal. Yan, tinitingnan mo din dapat yan. Kasi minsan, ano lang natin yun yung in-ignore natin. Ito naman, sa software, pwede naman siyang hindi, yan, pwede mo siyang hindi i-update paglalo. Ako sa akin, pag hindi ko naman ginagamit, parang sumunang i-uninstall. Kaso nga lang, katulad ng Skype, lagi lumalabas dyan. Kasi, ako ba, ata ng Microsoft yan or something. Ayan, kaya lagi niyang, kumbaga, ayaw niyang alisin.
Ayan, so sa registry, pinifix ko din yan. Once in a day ba? Once in a, hindi naman day, pero once in a week, I would say, ginagawa ko to lahat. Eh, pag ganyan, lalo pag bumabagal, so, issues. Tapos tingnan mo din yung nasa startup, lahat ng, ito, sa startup ng Windows. Yan, yung Opera, laging tumatakbo yan sa akin. Pag ano, in-disable ko yan. Pati nga si Bing, nakikialam pa dito. Tapos Power Software yan. Well, WeChat. Wala, hindi ko na yan, hindi na inotoran. Naka-no na yan, enable. Scheduled task. Ano naman si Acrobat Update task. So, lagi yan. Kahit i-enable mo yan. Si Cleaner, pwede naman. As per se, kailangan ko yan. Pati naman si Microsoft Edge eh. Wala eh. Ang tingin ko nga nung una, parang pinapabagal ni Microsoft si Google Chrome. Joke lang yun. Pero parang totoo. Para, alam mo yun, pag Google Chrome, pag Google Chrome ginagamit mo, nilalagyan niya ng cap. Something like that. Windows services. Tignan natin muna to. Diba? Disable lang natin, di ba? Pwede naman. DCI service, CCleaner. Na to? Hindi ko naman to ginagamit. Disable yan. Basta lahat ng, yan, lahat ng naka-yes, yun mo dyan. Huawei naman, isa pa rin nakikian naman. Si Intel naman, hindi mo naman po pwedeng hindi i-on yan. Yung mga content protection na nakanood. Baka problema ko to kaya wireless service. Kaspersky volume shadow capture. Zoom sharing. Yung Wondershare, yung Filmora ko eh. Ayan. Yan lang naman. Tapos, okay na. Meron pa pala dito isa. Yung disk analyzer. Ito, maganda to eh. Lalo na yung Win. Kasi dito, nakaiwalay si Sasaki. Tapos pag ina-analyze mo to, makikita mo kung alin dun yung malaking program na dapat mo na i-decide mo kung buburahin mo, kaya ililipat mo na lang sa hard drive. Lalo kung file, like, I don't know, kung mga file yan, usually naman, pag file, hindi naman malaki, di ba? Ako, since nagre-record lab, yan, yung mga, uh, mga lecture, ganyan, yun usually. Ito, tinan mo, katulad niya, no? Na ano kasi ako, nagbabother ako dito, tinan mo naman, ang laki ng 6-page file. Kasi nga, inallocate ko na yung malaking memory, o kaya, wag na lang siguro. Kasi, nung nakita ko ito, lumalaki. Parang, inano ko siya, parang lagyan ko siya ng cap. Yung pala, pag ginawa mo yun, babagal talaga yung, ano mo, yung computer mo, di ba? So, titinan ko kung okay to, pero feeling ko sa ngayon, mabilis siya. Yan. Pero pag sa tingin ko, pag hindi talaga siya, halimbawa, hindi talaga siya bumibilis, ang isang, ano naman doon is yung internet. Pero titignan ko kasi sa phone ko yung speed test, bilis naman. So, may problem yung either yung hardware na. Kasi nga pala, no, naka-Kaspersky ako. Sa Kaspersky, sa Kaspersky, ayan, katulad yan, gumagana siya sa labas. Sa background pa lang. Ayan, you got you covered. Tapos meron dito sa performance, kita mo dito kung yung hard drive mo ay okay pa eh. Ito, nagsimula to nung siguro mga 2 months ago, 85%. 83 na lang ngayon. Yung isang laptop ko, 100 pa to eh. Samantalang mas madaming mas madaming gamit. I mean, minsan ganun eh. Yan, pati yung mga hard drive, pwede mo tingnan dito. Dito malalaman kung mag-fail na. Ganda siya. Pero yung drive temperature niya, ang laki, 50 degrees. Usually, nasa 30 plus lang ito, 35. Yan. So, yun lang siya. Battery saver. Hindi, kasi paya naman pala naka-performance, ang aking priority ay performance. Anyway, yun lang. Dito kasi meron pa siyang mga speed up pero nagawa mo na rin yun sa CCleaner yun nga lang kasi to, like this one is, of course, may payment yan. Pero kung wala ka nun, ito kasi tingin ko, kaya naman kailangan to, dahil sa, yun nga, yung pag-shield ng mga virus.
Diba? Hindi naman ako nagpupunta sa mga site na hindi maganda. Pero, alam mo yun, minsan hindi mo alam eh. Baka mamaya may naklik ka na palang hindi tama. Di, at least, pinoprotektahan ka kagad niyan. Kaspersky. Oh, never akong nagkaroon ng problema with Kaspersky around. Kahit sa akin si Kaspersky. Oh, tignan mo naman. We blocked 154 banners. We didn't disturb you more than 5 hours while you were busy. No? We blocked 42 web content objects. This subscription protects 3 devices. Tapos yun, yung Kaspersky VPN. Minsan, pag nakakonect ka sa Kaspersky VPN, parang minsan nabagal minsan. Ayan, tulad niyan, may 2 issues. Pwede mo pin-fix yun. Yung Windows registry issues. Okay? Turn on our Microsoft Edge. Minsan pag tinurn on mo yan, bumabagal ang Edge. Okay, that's it. 15 minutes na yun.